Ryan, kailangan natin ng long format. Yan ang wika ni Alvin. So, syempre, ito na lang yung ginagawa. Pumasok na naman ako sa aking mental palengke. Ngayon, in-expand ko. Hindi na ako sa mental palengke, pre. Mental Malabon na. Sumakay muna ako sa aking mental motor. Na-realize ko, wait lang. Sabi ko sa kanila, wait lang. Pagliko ko dito, naalala ko kasi na merong Korean store doon. Tapos ano meron sa Korean store? Bukod doon, walang Koreano doon, pre. Ang meron doon ay kimchi. Pare. Meron na tayong content na, ito na nga, inunahan na nga, kimchi tsaka giniling. Ngayon, meron na tayong kimchi sa Pinoy ulam. Meron na rin tayong kimchi fried rice, 3 ways, di ba? Na-realize ko kasi, ang kimchi, napaka-versatile na ingredient yan. Kahit saan pwede mong ilagay yan, di ba? Si Alvin nga hindi kumakain ng gulay, kumakain ng kimchi, di ba? Tapos sabi rin ng isang commenter na nakaraan, you know, Ray, yung mga 3 ways mo na dati, pwede mo pang i-3 ways yan. Kasi hindi naman dyan natatapos yan. So, ganoon yung gagawin natin ngayon. Magigimchi 3 ways ulit tayo at i-integrate natin siya sa mga pagkain nating Pilipino sa labas ng kimchi sinigang, kimchi laing, tsaka may isa pa nakalimutan ko yung isa Yung mga niluto namin nung nakaraan, tsaka yung kimchi sinigang kasi common na yan di ba? Simulan na natin to. Amity, ipasok ang ihawan kasi ang una nating gagawin ngayon ay ensaladang talong with kimchi. Siyempre, kapag may ensaladang talong ka, ano masarap na kasama nun? Liempo. Tama. Sir, isa lang. Liempo lang. Sir, liempo lang, sir. Nagpasinди na kami ng konting uling dito na nagbabaga-baga na. Talong. Ngayon, sa bahay, ang pangkaraniwang ginagawa dito, sinasalang na lang sa kalan. Kung inaapoy, rekta apoy, pwede rin naman yun, wala namang problema doon. Pero eto kasi, may lasa ng uling. Ngayon, niisip ko, ano nga ba yung mga dishes na babagay sa kimchi? Hindi naman kasi pwedeng lahat For example, tingin mo ba, Bin, babagay ba ang kimchi sa paksiw? Maasim parehas? Chicken pastel? Masyadong creamy ata yung isa? Hindi ko alam. Ano ba kasi muna ang lasa ng kimchi? Ang lasa ng kimchi ay maasim-asim. Kami, kapag nag-i-ensaladang talong kami, merong suka, di ba? Misa may kalamansi din. Baka bawasan ko yung suka, lagyan ko ng kimchi. Habang iniihaw natin yan, hiwain natin mga ingredients natin. Kamatis. Ito na pa kamatis natin. Tapos ito yung panghihiwa ko dyan, pare. Ay, maiyayabang na naman ako. Padala to ng mga kaibigan natin galing nasyonal. Sobrang talim ng kutsilyo nila. May kasama ng Band-Aid. Tama. May kasama ng Band-Aid yan. Branded nila yan, pre. Branded nila yan. Nagte-thank you sila sa'yo. Tinan mo. Diba? Napakaganda. May pangalan pa, Ito mo nakalagay. Air 1 use up, diba? Testing natin kung matalim. Nahata Pero huwag niyong gagawin yun. Huwag niyong gagawin yun. Kuhain lang natin yan. Cubes lang na maliliit. Pagdating naman sa mga gantong bagay, iba-iba yan. May nakain na ako ensalada dati. Sobrang chunky. Meron din ensalada na sobrang ninipis. Yung iba, tinatanggal pa yung yung kulangot ng kamatis. So, may ano para tayo, bisita para tayo dito. Pakita mo, napakagwapo. Si Sir William. Ayan. Pag mupunta dito yan, matik. Meron akong lumpia tsaka cake. Diba? Kaya maraming salamat. Excited ako lagi kapag dumarating si Sir William. Karaniwan, hindi ko alam kung nagkakataon lang ba kasi nire-rep nila. Pero, parang sineserve na malamig ang ensaladang talong. Sa amin, ganon. Lagyan natin yan dyan. Yan! Ang gusto kong sibuyas. Pwede rin kayo magsibuyas na pula dito. Sadyang sanay lang ako sa puti. Pero may pula rin ba? Haluan kaya natin. Ayan na. Pumutok yung talong. So medyo nagbabadya na siyang malapit na siyang maluto. Ayan. Ayan natin yan. D9. Madali lang naman mag-ensalada ng talong. Hindi naman yan mahirap na bagay. Lagay tayo isa lang. Masarap pang hiwa ng nasyonal, Gusto ba, George, maanghang? Sige. Oy! Aga, who's there? Kimchi who? Okay. Maraming salamat sa iyong contribution, Amid. Konting bawang. Iba may nakita pa ako, naglalagay pa ng luya dyan. Baka magalit si Alvin Ayan, medyo malambot na yung talong. Usod lang natin itong isa. Oy! Who's there? Kimchi who? Hold me. Okay na. Oy, who's there? Kimchi who? Kimchi. Tingnan natin tong mga talong. Ito, iuhuli ko lang to kasi medyo matigas pa. Dito siya sa kanto Ngayon, i-cling wrap natin yan para lang ma-steam siya ng konti, maluto pa further, tsaka para mas madali siyang balatan. Yan na lang yung kulang yan Tapos timpla. So ngayon, syempre yung kimchi pa pala, pero mamaya natin ilagay yun. Sa larangan ng pagtitimpla ng liempo, mas simple, mas masarap. Patis, tapos usually kalamansi yan di ba? Pero ako, ang ilalagay ko dyan ay sabaw ng kimchi. Di ba? Yan, pigayin niyo yung kimchi. Hindi palagyan ng paminta yan, kahit pero ako okay na sa akin to. Tapos syempre, mas masarap to kapag binababad talaga. Pero isipin niyo lang, nasa swimming kayo sa pansol, walang babad-babad dun di ba?
Yan. Ako gusto ko talaga sa inihaw na liempo, yung halos sunog na, tapos makapal siya, wag yung manipis na liempo, para medyo juicy pa rin sa loob, kahit kahit sunog-sunog yung labas. Ihaw ko na lang to par, tapos okay na tayo. Yun, parang nasa Baguio na naman tayo. May nakikita ka ba? Wala, sir. Okay na yan, lagay natin dyan. Yan sinasabi ko, ewan ko kung kita yung ganyan sunog pare. Actually, mas sunog pa. Patanggal lang kami ng usok, tapos buuin na natin yan. Bago natin gawin yung ensalada, tikman ko muna, baka di masarap eh. Hindi ka naniniwala, no? Hindi. Halika dito. Amity. Hindi. Alam, bata lang. Gugupitin ko yung alang-alam mo. Sarap, di ba? Yung sunog nandun talaga. Sir William nga pala, kasama siya sa board ng Kite Foundation. Nga. Sarap, di ba? Yung sunog talaga. Doon na tayo sa ensalada. So, yung talong natin, yung iba talagang kinakayod lahat ng balat. Ako gusto ko nagtitira ng konti. Kasi inihaw mo pa. Kung tatanggalin mo lahat ng balat, sana pinakuluan mo na lang. Kaya mo lang dyan. Ibukamaw, kayurin mo. Lagay mo. Yeah, kita nyo talaga naglagay ako ng balat. Okay lang yon. Pero dapat talaga to malamig eh. O kami lang ba yun? Kayo lang yun. Pero sa bahay kami nag-ensalada kasi kapag kapag nag-swimming kami, gawa na, nakabao na lang. Yapang niya naman nagsiswimming. Sa bahay, hindi nyo na kailangan. Basa inyo lagi eh. Kami nga dati tabing ilog eh. Literal na tabing ilog. Naalala ko dati may memory ako ng bata. Eh, hindi ako natutong lumangoy hanggang ngayon eh. Tinapon ako sa ilog para matuto akong lumangoy. Hindi, muntik ako mamatay. Trauma. Tapos alam mo kung anong binato sa akin salbabida? Yung container ng tubig sa palengke, yung square. Yun yung salbabida ko. Sabi ni Mang Steve. Yun sabi ni Mang Steve. Tapos syempre, yung ating kimchi, pare. Iwain nyo na medyo maliliit lang. Kahit yung pinaka-stem, yung yung dulo, yung mahawak sa kadera, sama mo yun. Lagyan natin yan. Ano ba masarap na timpla dyan? Patis! Tingnan natin. Titingnan natin kung magsusuka pa tayo. Paminta na ayaw ni Alvin kasi nakita ko kanina, tinatanggal niya dun sa niluto ni Amity. Yan ang masarap na paminta, yung nakakagat mo pa. Pre, parang tinan mo, parang ano to parang gagana to Mas appetizing tuloy itsura niya kasi mamula-mula. Pag talaga mamula-mula, ang sarap kainin. Kailangan niya ng konti acid. May kalamansi pa tayo. Kamalansi. Diyan hindi masarap kasama ang buto, ha? Sir! Kada hiwa may subo. May konti siyang lutong kasi medyo nasagad natin yung ihaw kasi hindi natin tinamisan. Kasi ako dati talaga kapag nagtitimpla ng liempo, may tamis, pre. Natutunan ko na kapag tinamisan mo, hindi mo nasasagad yung ihaw eh, di ba? Amo din talaga ako masyadong mahilig sa karne. Pero pag inihaw, ibang usapan pag inihaw. It's a different conversation. Tapos eto, yung pawis ng baboy. Pag ikaw inihaw, papawisan ka talaga eh. Lalagay mo yan, Dayan. Iba na kapito. Pigilan niyo ako. Pigilan niyo! Ay! Tapos yung ensalada nating mamula-mula. Nagtataka ako, meron bang mamula-mulang mulawin? Lahat sila brown eh. Kanin, pare. At eto na, pare, ang ating ensaladang talong with kimchi. Pwede ba natin sabihin yun? Kimchilada, di ba? Namukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jaraf, Shapol. Dicing up a cabbage, tossing spice in the bowl. Garlic, ginger, red pepper, fire, yeah, he's in control. Grind so funky, ferment on the floor. Every batch is a party, can't wait to taste some more. Yan, pare, ang the perfect bite. Ang sarap. Yung liempo natin, maalat siya, pero sana mas maalat pa. Nare-refresh nung kimchi, yung ensaladang talong with kimchi. Yung lasa niya. Si George, kinasanay kong kumain na maaanghang. Kasi naniniwala ako na kapag hindi ka kumakain na maaanghang, marami kang mga pagkain na hindi matitikman. O, kamusta naman ngayon yung lasa? Ang tapang, big boy ka na, Okay sa'yo anghang. Parang anghang ng sibuyas. Ngayon dito sa team, ang pinakamahilig sa kimchi talaga ay si Alvin. Sarap, nakita mo yung mukha na yun? Napunit. Okay, di ba? Maganda yung kombinasyon niya. Pero hindi lang naman para sa ito. Sir William, halika dito. Ito si Sir William, madalas yan dito sa sa office. Madalas yan dito. Parang kaya niya ganyang kalaki. Kaya ni Sir yan, Ayan. Ang sarap mo sa bubo. Okay, panalo. First time mo kumain ng kimchi. First time mo kumain? Hindi ka kumakain ng kimchi? Hindi. First time na-divergenize kita sa kimchi. Okay. Sir, maraming salamat. Siyempre, di nyo matikman. Kukwento ngayon yung lasa. Usually, kapag ang ensaladang talong, labo yung nilalagay dyan eh. So, minsan maanghang talaga yan. Depende sa nagluluto, siyempre. Dito, sa amin, nagluluto kami niya may suka. Dito, ang acid natin dito ay kalamansi at sabaw ng kimchi. Which I think, mas mellow siya eh. Hindi siya sharp tulad ng suka eh, di ba? So, parang hindi ka parang, aminin natin, lahat tayo nagsusuka, pero minsan may may guhit sa ilong, tsaka sa lalamunan
yan, may ganun talaga ang suka. Eto mellow siya parehas, di ba? Bagay na bagay dito sa baboy natin. Ngayon, etong baboy natin, kahit anong timpla na to, kunyari timpla mo parang barbecue, matamis, pwede rin naman, papasok din naman. Natatawa sir. May problema tayo, sir? Mahilig lang talaga ako sa baboy. Sabi nga ng nanay mo. Pero legit masarap to. Liempo, kayo na bahala dyan. Pero eto, simple-simple, wala kayong ibang gagawin. Lalagyan nyo lang ng kimchi. Napakasarap. Yung kaninang kinain natin, tanghalian yon. Ngayon, yung susunod natin lulutuin, 2 paborito sa merienda. George, ano paborito sa merienda? Buko pandan. Lugaw! Lugaw! Lugaw? Banana cue. Mami! Ay, mami. Saan mo nalalagay yung kimchi doon? Ngayon, pag-usapan muna natin yung mami. Yung mami, sa palengke, chicken stock lang yan. Lalagyan mo ng yung noodles, tapos gatas, tapos konting itlog, tapos minsan, maswerte ka, may hibla-hibla ng manok doon. Kami ano yun, yung repolyong ano. Oo. Yun ngayon yung papalitan natin ng kimchi. Yung repolyo na yun. Mismo, oo. Tapos, syempre, yung sabaw nun, may kimchi stock pa rin. Ngayon, ang gusto ko malaman dito, gagana ba yung lasa ng kimchi stock, yung katas ng kimchi, tsaka gatas? Di ko alam. Diba? Kasi maasim eh. Oo, malalaman natin yan. So, unahin na natin yon. So, dito meron tayong tubig. Lagyan natin ng buto ng manok. Ito yung pinagfilean. Tapos, eto, boneless na manok. Isa lang to. Lagyan natin dyan. Oo, kulurin yan. Kasi, gano'n naman dun eh. Gano'n naman ang mami sa palengke eh, di ba? Lahat kulo. Oo, lahat yun kulo. Ang laki ng sibuyas, so kalahati lang. Lalagay mo yan dyan. Tapos, bawang. Ang gusto kong bawang na ilagay, kung meron pa kami, meron, ay eto, yung buo. Tanggalin lang natin yung first layer ng balat, baka nadilaan ng kambing eh. Lagyan natin dyan. Tapos eto, sibot. Hindi naman sobrang strong ang lasa ng sibot eh. Pero meron kang binibigay na kakaibang lasa. Etong sibot na to, natitikman ko to sa totoo lang sa mga maming gala. Hindi sa mami sa palengke. Pero gusto ko to eh. Gagana naman to eh. Lagyan natin dyan. Tapos, lagyan lang natin ng konting alat. Mainly para lang pumasok yung lasa dun sa manok. Kasi usually, yung mga chicken stock na ganyan, yung mga sabaw sa pampalengke, ikaw pa magtitimpla niyan eh. Diba? Okay na yan. Paukuluin na lang natin yan dyan. Kasi assemble na lang natin yung mami natin. Ngayon, next natin, yung lugaw. Ito napakalaking porsyentong gagana to. Diba? Kimchi lugaw. O, mantika. Natin ang luya. Ay, luya. Sibuyas, sorry. Bawang. Tapos, luya, na-request ni Alvin, malalaki. Never ko nakita si Papang nagbalat ng luya. Unless para sa tocho. Ito hindi ginagawa ni Papa. So, mga ganyan, para mapipili ni Alvin. Kaya natin dyan. Yan lang naman yung main flavoring ng lugaw eh, di ba? Sarang natin yan. Tapos dito natin ilagay yung buto ng manok pa. Yung kapag lugaw, huwag nyo masyadong lutuin ng matagal. Kasi magba-brown yan. Ayaw nyo naman ng brown na lugaw, di ba? Ngayon maglalagay na tayo agad ng kimchi dito. Yan. Para ma-develop din yung lasa ng kimchi kasi ginisa. Tapos gusto ko rin kasi mapula na agad. Tapos wala naman problema magdagdag ng kimchi mamaya dyan. Usually, kapag kami nag-aaros kaldo sa bahay o lugaw, yung manok wala nang sir-sir yan eh. Laglag na lang talaga lahat yan eh. Pero eto, bigyan natin ng pagkakataon. Lumaban sa buhay. Tama, lalaban ka ng patas. Diba? Tubig. Yan. Baka ilipat namin mamaya to. Medyo masyado palang malit yung lalagyan namin. So mamaya kapag nag-iba yung lalagyan, huwag na lang kayo magulat ha. Huwag ngang magulat. Malagkit na bigas, tsaka normal na bigas. Tapos, patis. Konti lang muna, madaling dagdagan yan mamaya. Eto na yan. Nga pala, napatunayan na natin yung dito sa channel natin na pwede kang maglugaw gamit ang sinaing. Tama. Oo. Kung sakaling meron kayong tirang sinaing dyan, ilugaw nyo, pwede, di ba? So ngayon, hihintayin na lang natin tong mga to. Habang pinapakulo natin yan dito sa kabila, doon na tayo sa isa pa nating dish, pare. Ang next na lulutuin natin, eto, pinili ko tong dish na to kasi pula siya. Dahil pula siya, hindi mo makikita yung kimchi sa kanya. Kasi ganoon din yung nangyari doon sa huli natin niluto nito, which is caldereta. Ang naging problema doon sa caldereta, masyado maraming lasang nagko-compete sa lasa ng kimchi. Mas simple ang lulutuin natin ngayon, which is menudo. Ang menudo ay tomato sauce lang, tsaka baboy. Yun lang talaga. At dito, babawasan ko yung tomato sauce o tomato paste na gagamitin ko kasi mamumula naman siya dahil sa kimchi di ba? So, paaangatin natin ngayon yung lasa ng kimchi. Kung isipin mo, ang sundubu jjigae, minsan merong maninipis na baboy yan, di ba? Pasok naman. Pero walang kamatis. Ang tanong ngayon dito, bagay ba kamatis, tomato sauce or tomato paste sa kimchi? Malalaman natin yan mga bata. Mainit na kawali, lagyan ng mantika, konti lang. Meron tayo ditong pinsa ng baboy, kasim. Batok ba to? Sorry, batok ng baboy. Para saan nga ba yung batok? Ay, oo. Sige. Tanggalin muna natin ulit ito. Kasim. Yan. Tapos tustahin lang na muna natin yan bago natin cut. Medyo may browning na siya. Lagyan natin ng sibuyas. Marami talaga sibuyas. Yan yung mag-form ng sarsa niyan. Tapos,
Bawang. Maraming bawang din. Tomato paste ang gagamitin ko. Pero ganyan lang. Konti lang. Yan. Ganyan lang. Alam mo ito, no joke to Tinry ko ito ng bata ako. Tomato paste, palaman mo sa manamis-namis na pandesal. Okay siya. Oh, promise. Promise. I-try nyo lang. I-try nyo lang. Tapos eto na. Kimchi. Kailangan mamula siya di ba? Sige, lagay natin lahat yan. Hindi pa tayo tapos. Lagay mo yan. Knock na! Oy! Who's there? Kimchi! Kimchi! May dedication pa po. Tubig. O, pre, mapula pa rin, Kimchi nudo. Kimchi nudo. Yan. So ngayon, palambutan lang natin yan, pare. Habang pinapalambutan natin, doon tayo sa ating susunod na dish, yung nagkamali akong sinala. Yung next dish natin, eto, pinili ko naman to specifically dahil sa kulay. Tulad ng reasoning ko kanina doon sa maming may gatas, eto naman ay gata. At ang gagawin natin ngayon ay Bicol Express, pare. Oy. Meron tayong kawali dito, mantika. Tapos, batok ng baboy, eto na po talaga yon. Bawang, luya. Pwede kayo maglagay na siguro ng sibuyas, pero baka may magalit. Isa lang muna natin ng konti, pero hindi natin ipapa-brown kasi ayaw natin ng brown na Bicol Express, pare. Pero pula gagawin mo. Nag-isa na natin, medyo nagmantika na siya ngayon. Ito ay hindi authentic, itong gagawin ko. Pero gusto kong naglalagay nito. Lalagay tayo ng bagoong, pare. Ngayon, lalagyan natin yan ng... Lagay na natin lahat. Yung iba kasi, ang ginagawa, yung pangalawang gata muna ang nilalagay nila. Wala namang problema doon. Kung gusto nyo yun, okay lang yun. Ako, nakasanayan ko na ito lang ang nilalagay. Natin ng konting alat. Patis. Tapos, mamaya natin lagyan ng anghang. Paralambutin na lang natin yan. Tapos, pwede nating tapusin. Medyo malambot na yung baboy natin. Lagyan na natin ng carrots. Tapos, patatas. Kapag maglalagay kayo ng carrots patatas, kasi sabay sila ilalagay, dapat pantay yung hiwa nila. Tulad po niyan. Pantay na pantay po yung hiwa. Pantay na pantay. Kitang-kita. Kala mo sinukat. Anyway, palambutan na lang natin to. Tapos, eto, tinan nyo tong Bicol Express natin. Ayan na. Nagsisimula na siyang magmantika. Pero ang kailangan talaga nating makuha dito is lumambot yung karne. So, wait na lang natin to. Mabilis na lang to. Bilis. So, malambot-lambot na lahat. Ang huling kayo na nilagay dyan ay sile, pare. Berde. Pwede rin naman pula kung gusto nyo. Yung karaniwan, pula nilalagay. Pero pag kumain ka dito sa mga karinderya dito sa atin, berde ang nakalagay, di ba? Nakikita ko, depende sa mga karinderya na kainan ko dito, Yung iba, lutong-luto, yung sile na halos nadurog na sa sarsa, I think yun yung mga nilagay sa una. Pero minsan din may mga ganto. Yung nilagay sa huli, mas trip ko tong bagay na to. Kasi nangunguya mo pa yung sile, may vegetable matter ka pang nangunguya. So, iba yung texture niya, oo. Makikita mo, pwede mo maibukod. Tama! Bago natin tuluyang patayin yan, syempre, ang kimchi, di ba? Ito yung magdadagdag pa ng anghang doon. Pero sa totoo lang, ang kimchi naman, hindi siya sobrang anghang-anghang na challenge levels Alam mo yun? Anghang na kaya mo kainin marami. Lagyan muna natin ng sabaw. Mahalaga yan. Yan. Siguro ganyan. Yan natin dyan. It makes sense nga naman, di ba? Maanghang din naman to. Ay, ang ganda ng kulay, Ma-orange-orange. Uy! Parang naging pechay na lang. Parang naging pechay na nga lang. Nawala yung kulay ng kimchi, Ayun, Mali, sabi nila, yung Bicol Express daw kasi, ano yan, dahil sa trend daw yan. PNR mula Maynila hanggang Bicol. Eto na ang ating train to Busan. Mamukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap talaga, George? Tikman na natin yan! Pero Jerome, tikman mo na rin! Cabbage tossings, spice in the bowl, garlic, ginger, red pepper, fire, yeah, he's in control. Grind so funky, ferment on the floor. Every batch is a part. Ito na ata ang tinatawag nilang the perfect Salsala. Salsala ko. Nakakaulol to. Ang sarap niya. Tapos, sumakto sa akin kasi manamis-namis. Ngayon, bakit siya tumamis? Ang kimchi may konting tamis. Ang dami nating nilagay na gata. Ang gata ay natural na may tamis, di ba? Pre, nakakagulat yung lasa nito. Lasa pa rin siyang Bicol Express. Tapos, nag-harmonize yung kimchi. The perfect bite. Ano to? Kimchi Bicol Express. Kamusta? Ano masasabi mo? Amoy tsaka lasang Bicol. Amoy tsaka lasang Bicol. Yung kimchi, naramdaman mo pa? Ang sarap din yung gulay niyang dyan. Actually, kasi karaniwan ng Bicol Express, halos puro karne taba ang kinakain mo dyan. Ito may konting gulay, diba? Masarap to Masarap to. Ang maganda pa dito, visually, kitang-kita mo agad, parang parang journey yan, I'm forever yours. Visually, diba? Kitang-kita mo agad na, hala, bakit ang pula yung niya, Bicol Express niya. Bicol Express niya. Ay, tapos papasok ka ngayon.
kimchi yan. Ang maganda dito, wala kayong masyadong binago. Kung meron ka sariling recipe ng Bicol Express, gawin mo. Tapos lagyan mo na ng kimchi sa dulo. Sa panahon ngayon, bawat kanto may Korean store na. Mas marami pang Korean store kaysa sa mga health center, pare. Tama ba yon? Tama yun. Tama yun. Hindi, wala nang dahilan para hindi ka makabili ng kimchi, di ba? Pre, i-try nyo to. Napakaliit ng barrier to entry. Typical na Bicol Express, lagyan nyo lang ng kimchi sa dulo. Ang sarap, pare. Yun tayo sa next natin. Yung minudo natin, nagmukhang minudong makalat. Pero, sa unang tingin, tama pa rin naman siya minudo. Hindi talaga kami naglagay ng atay dito. May magre-reklamo dyan eh. Ba't may atay ka diri, atay? Pero may magre-reklamo rin dyan kung bakit wala kami nilagay na atay. Nagtotoyo kayo sa minudo? Kami hindi. Sinabi ko lang. Patis, pare. Para lang sa seasoning. Alright. Alright, grabe. Alright. Wala ng plating to, pre, oh. At eto na, ang ating kimchi minudo na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung talaga masarap yan namin din? Tikman na natin yan. Pero bago na dyan, doon mo muna. Dicing up a cabbage, tossing spice in the bowl. Garlic, ginger, red pepper, fire. Yeah, he's in control. Grind so funky, firming on the floor. The perfect bite, pare. Hindi siya lasang minudo. Hindi rin siya lasang kimchi. Bing, kailangan ko ng tulong mo. Ay, big boy na. Tuloy ka na ba? Kaya mo na ba bumuhat ng kotse? Ha? Ano siya? Lasang minudo siya para sa'yo? Minudo sa akin. Hindi ganyan yung lasa ng minudo namin. Hindi ata masarap magluto sa bahay niyo. Ang sarap, legit pre nawala rin yung anghang niya. Naanghangan ka, Babin? Diba? Siguro naluto, ganun ba yun? Joke lang! Hindi, wala. Masarap siya. Lasang minudo. Lasa pa rin naman yung minudo sa'yo. Kasi dati, hindi mo kasing minudo, concentrated na Kamatis. Kasi talagang parang namumuumuo na siya. Oo. Yung nagmamantika. Kasi parang medyo masabaw. Masabaw, oo. Pinili ko siya maging masabaw. Tinubigan ko to kanina, ha. Kasi nung natutuyo siya, ang pangit tingnan nung makalat nga yung itsura niya. Pero kasi, mahalaga bang pangit ka? Importante masarap ka. Yun, tama. Diba? Para sa akin, harmonious yung flavor ng konsepto ng menudo at ng kimchi. Ano nga ba yung katangi-tanging flavor ng menudo? Tomato sauce lang naman, diba? Nabibitin lang ako sa asim. Mas lasa mo pa yung kimchi sa Bicol Express kaysa, alam ko na, maaga kasi nilagay yung kimchi dito. Bicol Express sa huli. Namatay na yung lasa. Panalo to, pre. Try nyo to. Ngayon, doon tayo sa ating next. Kulay na kulay pala. Ngayon, etong lugaw na to ay hindi ko talaga masyadong tinimplahan para kasing style niya yung mga lugawan sa labas. Ikaw magkukustomize sa sarili mong timpla. Yan. Saktong-sakto to kapag malamig, oh. Sino naghiwa na sang na to? Ano to? Earthworm? Ano ka? Gumawa ka ng art? Tanggalin mo lang naman, sir. Pwede mo namang pagtakpan ng konti yung mga pagkakamali. Ang daming maganda, sir, oh. Ang ganda, oh. Sorry. Yung manok natin, hindi ako naniniwala na dapat toppings ang magpasarap sa lugaw. Hindi ako naniniwala doon. Dapat ang magpapasarap sa lugaw ay yung lugaw itself. Diyan. Ay, crispy garlic. Tapos spring onion sa pangit. Tapos pinakamaliliit na hiwa ng kimchi talaga. Kasi kapag yan mahaba, tapos kinapitan ng mainit na lugaw yan, papagaypay na ganyan, tatalasig yung lugaw. Ayan, medyo mas magandang tingnan ng konti. Tsaka, mas nagme-make sense kung bakit ganyan yung kulay niya. At, eto na, pare, ang ating kimchi lugaw na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumo ka muna. Konti lang. Dicing up a cabbage, tossing spice in the bowl. Garlic, ginger, red pepper, fire. Yeah, he's in control. Grind so funky, firming on the floor. Every batch is a part. I believe matabang pa siya. Actually, hindi na. Konti na lang. Dagdagan mo na rin ng konti. Kumuha ka na pala. Ikaw, ano masasabi mo? Ha? Kalbo? Poknat? Konti alat pa no? Titimplahan natin ng konti. Ang lugaw dapat hinahalo. So, mahahalo din tong kimchi bits na to. Kuha natin yung lugaw na may timpla. Tapos may kimchi bits. The perfect sip, pare. Hindi ka dito. Masarap. Masarap! Tamang desisyon na naglagay ng kimchi sa dulo. Naglagay ng kimchi sa taas. Kasi yes, nandun yung kimchi sa loob, pero nalusaw na siya sa sobrang tagal ng luto. Dahil naglagay tayo ng mga nakachop na kimchi doon, damang-damang pa rin yung kimchi. Bawat subo may kimchi, okay siya. Yung lugaw itself, nagkaroon ng panibagong dimensyon. Tatandaan nyo, pre, ang kimchi ay hindi lang naman maanghang na pechay. Hindi siya ganon. Sobrang daming layers ng lasa ng kimchi talaga, di ba? May konting tamis, may linamnam, may alat. Tapos yung lasa ng lacto-fermented na gulay, hindi mo makukuha sa kahit anong bagay yun eh. Etong manok, wala naman yan. Manok lang naman yan. Sabi ko nga, hindi dapat toppings na nagpapasarap sa mga gantong putahe. Dapat yung body itself, masarap na. Tapos nilagyan mo ng toppings, okay, mas okay siya. Oo.
Simpleng-simple lang din to. Wala kang binago sa proseso mo ng lugaw. Dinagdagan mo lang ng kimchi, pare. Kunyari, saksakan ka ng tamad. Bili ka na lang ng lugaw sa palengke. Haluan mo na lang ng kimchi. Initin mo lang ng konti. Okay na yun, par. Legit, ah. Sarap nito, pre. O, doon pa tayo sa next natin, yung isa pang merienda. Last sa merienda natin, pre, Mami. Ang sabi ko kay Amity, ang bili niya noodles, eto. Yung mapanghe. Yung ginagamit talaga, egg noodles. So, sabi ko kay Amity, specific, kasi si Papa, lagi eto yung pinapabili yung flying man. May mga specific si Papa sa ano eh. Bawa sa ganito, flying man. Sa miswa, yung taling pula. Meron tayong tubig dito. Tubig lang yan na normal, kasi kailangan nating i-blanch to. Kasi ano to, maalat to, tsaka may hepang. Natin dyan. Minsan talaga itong klase ng noodles na to, nagkakaputol-putol talaga to. Ganito yung noodles sa parisan eh, di ba? Huwag niyong pakukuluin, talagang blanch lang sa mainit na tubig. Tapos, yung ginawa natin kanina, kalaban ni Mario, Bausa. Simpleng-simple lang talaga to eh. Walang kakomplikasyon. Dapat nga to, may kasamang sabaw ng kimchi. Bigay nyo. O, siyempre may kimchi rin yan. Yun. Tapos, siyempre yung manok natin. Again, typical na manok lang to. Pinakuluan. Minsan, madalas nga wala yan eh, di ba? Kung gusto mo special, may etlog. Libre ba to, sir? Oo. Tapos, may isang kulang pa dyan, pare. At irisya. Irishay mase. Yan. At eto na, pare, ang ating mami ramen o ramen mami na mukha naman din talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero Jacob, Dicing up a cabbage, tossing spice in the bowl. Garlic, ginger, red pepper, fire, yeah, he's in control. Grind so funky, firming on the floor. Every batch is a part. Binano tinitimpla sa mami? Daddy. Hindi, nung araw sa palengke, wala naman chili garlic. Ang chili garlic sa ano na yan, pare sana yan. The perfect sip, pare. Lagyan natin ang kimchi. It works. Kumagana siya. Yung noodles talaga ng mami, may konting panghi talaga. Pero great din na lesson siya kasi nga, binilan siya mainit na tubig. Pre, gagawin ko ulit ito. Halika dito. Higop ka sabaw. Higop mo ng konting kimchi. Ano masasabi mo, Alvin Totong? okay siya. Okay siya, di ba? Okay siya. Sabihin ko sa inyo, gumamit tayo ng buto dito. Matagal natin siya pinakuluan. Pero kunyari, meron ka ng kimchi dyan, tapos meron kang kahit anong noodles dyan. Kahit anong noodles siya, kahit instant noodles. Tapos sa sabaw mo, nor chicken powder, okay, nor chicken cubes. Pasok na yun, pre. Eh kami nga ni Alvin dati nagre-risotto gamit nor chicken cubes eh. Okay na siya, tapos meron ka ng kimchi. Kasi tatandaan nyo, pre, ang kimchi, complex ang lasa niyan. Kapag yan, in-extend mo sa tubig, tulad ng ginawa natin dito, para bang yung layers ng lasa ng kimchi nag-unravel, mas nalalasahan mo siya. Mas mahina, pero mas nalalasahan mo siya, di ba? Pre, ang sarap nito. Nagkakalamansi rin talaga ako sa mami eh. Yeah. The perfect bite. Higupin mo yung sabaw. Mas hindi nalasahan yung kimchi nung nagkaroon siya ng kalamansi. Nangibabaw yung kalamansi. Tama ba? Mag-agree ka ba sa akin? Hindi naman. Ako gano'n yung nalalasahan ko eh. Walang problema maglagay ng kalamansi. Masarap pa rin siya. I'm not saying na hindi siya masarap. Masarap pa rin siya. Pero mas lasa mo yung kimchi nung wala yung kalamansi. Bright kasi yung lasa ng citrus natin eh. So talagang nakabungad talaga siya. Masarap siya. Masarap din naman pag wala. Pero ito kasi, yung konsepto ng mami, yung tanong dito ay babagay ba siya sa gatas? Yes. At least dito sa application na to, bumagay siya sa gatas, pare. Sarap na ito. Okay, dun tayo sa ating last dish, pare. Ang last natin ay kimchi lumpia Shanghai, pare. Kasi nga naman, kimchi lumpia Shanghai, kung isipin mo, walang dahilan para hindi siya gumana. Iniling, gamo sibuyas, nalagyan mo ng bawang. Ito yung pinaka-basic eh. Yan yung level 1, di ba? So, konting timpla, asin, paminta. Yung iba naglalagay ng itlog, iba naglalagay ng kinchay. Pwede yun. Pero tayo nga, kimchi ang ilalagay natin. Yung kimchi natin ay pipigaan natin, par. Kasi hindi po pwede na masabaw. Kasi baka hindi mabuo yung karne natin sa loob. Tama po ba yun, mga kapatid? Yes, sir! And napakita ko na naman sa inyo kanina na yung sabaw ng kimchi na yan, hindi yan masasayang kasi ang dahil pwedeng paggamitan yan. Who's there? Ang bilis! Ito ang mayabang. Kimchi ho. Kimchi balasi. Palagi yun yung knock-knock niya. Ito yung kaklase mong katulad ko dati. Okay na sa 75. Kimchi balasi ang puto. Anak na. Oy, who's there? Kimchi. Kimchi ho. But here's my number. So kimchi, baby. So okay ba yung kay Andre? Chinachop lang natin ang maliliit. Lagay natin yung kimchi.
dito sa ating linguine. And hopefully, enough yung lagkit ng karne para ma-accommodate yung moisture ng mga hilaw na gulay na nilagay natin dito. Kasi mentras inaano nyo, nilalamutak nyo yan, lalo na naglagay kayo ng rock salt dyan, lumalagkit yan. And yung lagkit na yon kayang higupin yung tubig. Hindi lang natin alam mamaya kapag naluto. Kasi kapag naluto yan, kakatas pa ng tubig yan. Palaman na natin to. So, binalot na namin dito kasi hindi nyo naman kailangan ng makita to kasi malamang marunong ka na nito at ilang beses natin itong ginawa dito sa channel natin. Pero para sa mga batang hindi nakikinig dyan sa likod, ganito lang po yan. Kapag oblong yung wrapper nyo, tulad nyan, kailangan yung mas mahaba ang nasa nakatutok. Basta, kuha kayo ng sapat na laman. Pagka ganyan nyo, tsaka nyo siya kunin sa taba na gusto nyo. Tapos, tiklop nyo na agad. Kapag tiniklop nyo... Sir, natatawa. Bakit? Ba't ka natatawa sa taba? Hindi, yun. Huwag yung titiklopin ng diretso kasi masyado marami yung nasa gilid. Ako tinitiklop ko siya pa-triangle. Sarado mong ganyan. Every time na iikot mo siya, magkakaroon ka pa ng chance na ayusin yan. So huwag kayo masyado ma-pressure. Huwag nga masyado ma-pressure. Tapos basahin nyo konti kahit tubig na lang. Ganyan nyo. Ako usually ginagay ko talaga yung harina tubig. Pero gagana naman yung tubig lang. Basta importante na kung nasa yung tiklop, dun yung siya i-rest. Ito medyo lumalabas na yung problema dahil matubig yung feeling natin. Yung iba namamagana agad. Ito medyo maluwag to. Eto huli ko na isasalang yan or hindi ko na isasalang yan kasi kapag yan sumabog, kakalat yung laman, di ba? Tandaan nyo, kailangan minsan magsakripisyo ng isa para sa kagaganda ng marami. Tama. Kita nyo sumasabog siya. Bigla siya ng gigil kasi nga matubig siya. Ngayon, depende sa kalalabasan nito ha. Kapag ito hindi masyadong masarap, ang gagawin ko, next time, lulutuin ko yung filling. Ginagawa ko yun eh. Ang problema lang sa lutong filling, well, mas mabilis, mas mabilis siya maluto, advantage yun. Pero ang problema dumisan, buwaghag na siya sa loob. Isang disadvantage sa pagbabalot ng hilaw na karne. Ito naman yung karaniwang ginagawa. Pero madalas, ito yung nagiging dahilan bakit sagi pa rin yung lumpia sariwa nyo after a few minutes. Kapag luto na kasi, yung feeling nyo, sure malutong yan kasi tinanggal nyo na lahat ng moisture niyan, di ba? So ito, may chance yung lumambot. Pero di naman tatagal yan, par. Ang ating lumpiang kimchi. Sheesh! Napakaangas! Namukha namang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jero, lamo muna, konti lang. Spice in the bowl, garlic, ginger, red pepper, fire, yeah, he's in control. Grind so funky, ferment on the floor. Every batch is a part. The perfect bite, pare. Napakaangas! Tama, pulay-pulay yung karne. Ano ba? Kinimchihan mo eh. Sausaw ngayon natin sa suka. Ang mahuli, Kaya. tama. Oy! Alam ko yung tunog na yan. Nakahuli na sila. Nakahuli na sila. Pero yan ay comment of the day. Sino ba yung comment na yan? Madge problem. At Madge_problem. Ang dami niyang problem? Hello Ninong, I'm pretty sure nagsasalita ako on behalf of yung inaanak mo pero feel ko po walang magrereklamo sa amin if gumawa ka ng 3 more ways. Ayun ang title pre, 3 more ways. May more. May more. So kimchi, 3 more ways. Oo. Maganda yun. Pwede to. Maganda yun. Oo, tama. Series na pwede ka bumalik sa nagawa mo ng ingredients and gumawa ka pa ng 3 more na dishes na malalabas mo yung creativity mo. Napakaangas! Grabe ngayon. Di ba? Hindi. Kaya eto ginagawa na namin. Kaya maraming salamat sa'yo. Kimchi 3 more ways. 3 more ways. Oo. Tapos, kapag meron pa uling 3 ways, kimchi, 3 more ways, extended part 2 director's cut. Kaya maraming salamat sa'yo. At ngayon, marami na uli kaming content. Para na-open uli yung next 5 years namin. Diba? Balik tayo dito. Masarap ba siya? Yes. Masarap siya. Tikman mo. Teka, walang ketchup, sir. Shit, ito gusto kong Pag ako dumulas. Hindi ka dudulas. Sir, ayinin mo na. Huwag ka kasing magulo. Ipasok mo na! Ipasok mo na. Ipasok mo na! Ito pala, may nabasa ako ng huli. Oo. Meron ka daw ibang editor, malibang kay Jero. Ay, dyan ako masaya. Alam mo yung sobrang galing mo sa isang bagay, akala ng tao nandudugas ka. Akala ng iba, may editor pa ako kasi sobrang lupit ni Jerome. This current day, may nag-edit ng video namin. Bakit? Si Jerome lang naman ay nasa Palawan ng 1 linggo. Ano
ano lang. Deserve niya yun. Deserve niya yun. Pero wala ako ibang editor. Siya lang lahat. Siya lang lahat yan. Two long, 7 reels. 7 reels. Wala pang branded Wala pang branded yun. May branded, dalawa. Isa sumisingit. Ang lupit, akala ng tao nandudugas sa si Jerome kasi sobrang galing niya. Oo, parang ano lang, ay, maphak. Maphak. Oh, ano masasabi mo dito? Eh, yun. Masarap siyang Shanghai. Pero hindi mo lasa yung kimchi. May konti, medyo na-tone down. Di ba? Na-tone down siya. At kaya mo lang siguro alam kasi alam mo. Kasi isa pa nga. Ipasok mo na! Medyo na-disappoint ako dito. Kaya ako hinuli to kasi akala ko, pagkakagat mo, gaganon sa'yo yung singaw ng kimchi. Hindi eh. Alam mo yung amoy ng sundubu jjigae, yung amoy ng kimchi, akala ko, may ganon akong malaamoy sa bibig ko kapag kakagat ko sa kanya. Wala talaga. Pre, ang dami nung nilagay kong kimchi ha. Pwede mo bang ilagay sa menu mo to? Pwede. Kasi kapag bukas mo, ay pula. Sheesh! Napakaangas! Tapos, ang pwede mong gawin dito, mag-provide ka ng kimchi vinegar na pwede nating gawin ngayon. So, ito yung vinegar natin. Lagyan natin ang sabaw ng kimchi. Ba natin? Maaring hindi na natin malasahan to kasi mas matapang ang suka kaysa sa kimchi. Di ba? It is there. Parang si Alvin. Medyo mahina ng konti. Ipasok mo na! Masarap siya. Kung mahilig ka sa kimchi, pwede mo pa rin gawin yan. Pero hindi mo talaga malalasahan. Mas maganda pa na gumawa ka ng lumpia Shanghai at maglagay ka ng kimchi sa tabi. Teka lang, purong sabaw ng kimchi. Tama. Pinipilit na lang natin to at this point eh, di ba? Ang sausaw natin, the perfect bite. Abay, syempre, magilasang kimchi yan. Sinausaw mo na eh. Ngayon, anong natutunan natin dito sa episode na to? Ang natutunan natin, una sa lahat, mahina si Alvin. Ipasok mo na! Masarap ang kimchi sa maraming bagay. Ang flavor ng kimchi, once ilagay mo sa isang bagay, tulad naman ng kahit anong flavor, ay nagdi-dissipate talaga. Kumakalat siya. Naaagawan siya ng lasa ng kung ano man yung bagay na ilagay mo siya with. Pero alam niyo talaga kung anong masarap? Ito pare yo. Ninong merch pare, pwede nyo i-check out to. Kapag nag-check out kayo hanggang buong December, meron kayong libre waterproof sticker pack. December na? September lang pala, sorry. September lang. Yung sticker pack niyan, pre, hindi isang piraso yan. Marami yan. Jay, lagay ka ng picture ng sticker natin dito. Waterproof yan. Pwede mo ilagay sa mga ghost project. Pak! Wala nang baha. Pwede mo ilagay sa tumataagi sa bubong. Pak! Wala nang tulo. So check out na yan. And again, maraming salamat sa inyo mga inaanak. Ano? Uy! Teka, mag-iisip lang ako. Ay! Grabe! Uy! Pinagpawisan ka, pre. Ba't pinagpawisan? Sa pag-iisip yan. Mas pinagpawisan pa siya doon kaysa sa pagkain ng sili. 23 minutes pa. Shit. Imbis na nagpapahinga na ako, naliligo na ako. Knock! Ayan na. Kimchi! Teka, mag-iisip ulit ako. Ipasok mo na! Knock! Kimchi! Kimchi ho! Sa science o agham! Sa kimchi Kung gusto nyo bang makapanood ng mga ganito mga inaanak, ayan, click nyo lang dyan. I love you all. Napakaganda nun. Doon ka matutunan gumawa ng kimchi.